before we give you our top story, here is a recap. At number 10, Allen Iverson is traded to the Detroit Pistons. Number 9, paghaharap ng mga supporter ni Coco Pimentel at Migs Zubiri sa Senate Electoral Tribunal. Number 8, bleak economic forecast for Europe for 2009 and auto sales in the U.S. hits a 25-year low. Sa number 7, parehong kampo ni Barack Obama at John McCain naghahanda na para sa victory party. Sa number 6, mga kakandidato for public office hindi na kailangan magpa-drug test. At number 5, Senator Edgardo Angara haharangin ang plano ng Senado na muling imbestigahan ang fertilizer fund scam. At number 4, investigasyon sa Euro Generals, pinasa na ng PNP sa Ombudsman. Number 3, PCGG Chairman Camilo Savio muling nag-indefinite leave. At number 2, 39 people including 8 children die in a ferry accident in Masbate. Tinapatan ng good news ni Pangulong Arroyo ang masamang balita na pang-5 ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang marami ang nagugutom. Kasama sa plano niya ang maibaba ang presyo ng gasolina at diesel at ng mga pangunahing bilihin lalo na yung magpapasko. That is our story number 1 from Joey Francisco. Isang taon kung hindi tuyo ay wala na talagang maihaing pagkain sa mesa para mapagsaluhan ng buong pamilya. Iyan ang malungkot na katotohanan para sa 4 sa bawat 10 Pinoy na nakausap ng Gallup poll. Dahilan para mainrango ang Pilipinas bilang ika-5 sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamaraming nagugutom. Aminado ang palasyo, malaking problema ito. Your government is doing everything in its power to put food on the table. Dahil ang busog na empleyado ay hindi parating hihingi ng aumento sa kanyang sweldo. Ipinangako pa naman nila kamakailan na magiging masaya pa rin ang Pasko ng mga Pilipino kahit may krisis. Kaya ang unang utos ng Pangulo sa economic managers niya kanina, alagaan ang inflation at bantayan ang mga presyo ng pangunahing bilihin, lalo ang mga panghanda sa Pasko. Inaasahan namin, wala sana nagsasamantala rito. Pero kung may makita kaming nagsasamantala sila, then as we have done in the previous years, sasampahan namin uli ng kaso. Todo rin ang pagbandera ng palasyo ng mga good news. Kasama dito ang rollback ng mga pamasahe na magsisimula bukas ng umaga. 50 centimos na bawas pasahe sa jeep, kabawasang piso naman sa aircon bus, at 50 centimos naman sa ordinary bus. Bumaba na rin ang presyo ng LPG at Christmas wish ng palasyo sa oil companies. Ibalik na rin ang presyo ng mga produktong petrolyo sa 2007 levels, 34 pesos per liter sa diesel at 40 pesos sa gasolina. So, let's look at pandesal next time, Ral. Okay, so hopefully even pandesal. Okay, thank you. Importante nga naman para sa administrasyong busog sa pintas ng mga kritiko na matugunan ang problemang malapit sa sigmura ng taong bayan, lalo sa panahong maraming dahilan para ang gutom ng mamamayan ay mauwi sa galit na maaari magpatalsik sa kanila sa pwesto. Joey Francisco, The Evening News. Para naman, Cherry, kaya nagugutom ang mga kababayan natin dahil sa diet at low carb. Pero lalaki na yung pandesal, pwede na nilang full carb yung kanilang diet. Saka baka puro hangin ang ating pandesal. You know, but the president seems like she's in a good mood today, huh? Well, Jovi should be the one to tell us. Jovi! Yeah, and Balik Balik ka muna dito. She's in Republican color, Jovi. We have the same color Same scheme look. today. Same look, ano? Hindi nangyari yan kanina sa Laguna. At sinasabi nga yung part na yan, marami siyang kakampi. Kaya in a good mood talaga si Pangulo kanina nung nag-speech siya dyan. At nangyari yung announcement ng mga good news na yan after nung cabinet meeting na doon din ginawa sa probinsya na yun. So at least sunod-sunod naman yung pang-salba niya na good news. Oh, let's go back to our hot topic. Galing ka lang sa newsroom. Kaya newsroom, nag-serve tayo before tayo bumalik dito. At ang CNN, ang banner nila ngayon doon sa kanilang website, Americans Lining Up for History. Naalala ko tuloy yung likuran na nakasulat sa likod mo, no? Pwede bang kuran yung likod mo? Martin. Making history.
Kuha ba? Ayan, Konti pa, konti hindi pa? makita. Kailangan O, mo kailangan talagang ko bang tumayo. gumalaw? Ayan. Ayan. History made History on this made day. on Obama. this day. Obama. Barack Obama already voted, no? The moment Yan, si Obama, si McCain, si Palin at saka si Biden, nakaboto na sila They all lahat voted ng- already. sa mga oras na ito. okay, that's so Sino exciting. kayang binoto nila? Oo nga pala, sa mga hindi masyado familiar sa election. Di ba may election din ng Congress, lower house sa US ngayon? That's right. They're not only electing the president. Also, lahat ng congressmen, mga 400 plus, Mhm. and I think half of the Senate. And a lot of them already voted in advance. Mhm. Kaya mas Yung early madali na voting yung, nila, mas tama. madali na yung bilangan. Sana ganun din And there's dito. a lot of Filipinos who are going to be voting in the US. At pinag-usapan din yung Bradley effect, di ba? The former mayor of California, the Mhm. black mayor of California, ran for governor. Itim din yun, no? Mhm. And then leading sa polls, but in the end, the people didn't vote for him, so he lost. Aha. So That's dapat why they're sila- saying, sinasabi mo kanina, pwede pa talaga yung upset, no? Yeah, pwede pa. Lalo na kung titignan yung mapa. Mhm. Lalo na kung Nakita ng may, Yahoo. buti na lang walang Garcia effect doon. Sana wala. Okay, tomorrow we will have the latest on that. We will have, the world will have a new US president by tomorrow. There you have it, the top 10 stories of the day, mga balitang pinag-uusapan at dapat pag-usapan. From all the news you want to all the news you need. I'm Sherry Mercado. And you're? Jovi Francisco. And I'm Martin Antonar. This is the Evening News. Good night. Relax. Chill.